Kayo ba ay may nararamdamang kakaiba o hindi maipaliwanag? Ito kaya ay espiritu, kaluluwa o multo? Paano ba sila dapat kausapin? Aalamin natin yan with Nick Nangit, isang spirit questor. Hi Nick, isang nakakatakot na umaga. Hi Dayan, isa ring makababalaghang umaga sa iyo at sa lahat na nakikinig ng Good Morning Boss. Alright, so welcome to Good Morning Boss. And we all know that you've been a spirit questor for 10 years now. Isang dekada na. So can you tell us about your experience? Marami as a spirit questor, no? Yung grupong yun, nung naging kasama ako, ay hindi siya planado. Kumbaga, meron akong kaibigan na nirefer lang ako at doon ko una nakilala si Tony Perez. Tapos naging parte ako, kabahagi ako ng grupong yun hanggang sa iba-iba ng quests kami. So may gift ka talaga ever since? Ever since. So nakakakita ka ng mga multo, mga kaluluwa, nakakaramdam ka? Naririnig, pero hindi ko pa nare-realize. Hindi ko alam na may kakayanan pala akong ganun. Kasi personally ako, hindi ako nakakakita, pero nakakarinig ako, auditory. Oo. Well, it means, alam mo, lahat tayo meron tayong gift eh. Lahat. It depends na kung paano bubuksan. Yes. Pero lahat tayo meron kakayanan. Pagbata ka pa lang meron na. Yung nga lang, habang lumalaki tayo, kasi yung sistema ng edukasyon natin, logical masyado tayo. Kaya nasasarahan. Pero lahat tayo may kakayanan. Alam mo ba, may 3 klaseng tao na talagang bukas ang kanilang kakayanan. Ang isa, yung mga creative writers, yung mga manunulat ng fiction. Yung pangalawa, yung mga theater performers and actors and actresses. At yung pangatlo, yung mga performing artists. Doon siguro ako nahahanay. At alam mo rin, meron din mga 3 sitwasyon kung kailan nabubuksan talaga yung ating psychic or third eye, psychic abilities. Ang isa, pagka meron tayong matinding karanasan, yung traumatic experience. Yung pangalawa, pag meron tayong yung sakit na malubha talaga. At yung pangatlo, yung time na medyo matutulog ka na at gising, yun yung time na yun. Pero Nick, ikaw, yung pinaka-recent, anong klase ng kaluluwang nakausap mo? Itong recent, hindi siya kaluluwa kung hindi isang incubus. Incubus? Incubus. Yun yung, For the benefit of our viewers, anong incubus? Ang isang incubus ay isang elemental na nagkakagusto sa isang babae at palagi niya sumasama at pinipigilan niya yung babae magkaroon ng karelasyon na iba na sa tao kasi gusto niyang siya yung maging karelasyon nung babaeng yun. So ito, nagkaroon ako ng karanasan, isang kasong hinawakan, may incubus na bumibisita dun sa babae. Yun. Pero ikaw, Nick, dito sa People's Television Network, ano bang nararamdaman mo dito sa ating studio? Alam mo, Dayan, matagal na rin ako nagpunta na rin dito, no? Meron naman, kasi alam mo sa lahat ng mga networks naman talaga meron. Pero hindi naman, kahit saan lugar talaga may mga spirito. Pero mababait naman sila. Oo, lahat naman talaga, wala namang sila sabi mabait or masama, kundi may kakayanan sila pareho. Kaya lang, pag hindi naman sila nanggagambala, okay lang yun. Pero bilang spirit questor, tayo din ay tumutulong dun sa mga taong may mga, lalo na dun sa mga kaluluwang mga unfinished business kung tawagin. Kasi sinasabi nga nila, yung mga paniniwala ng mga Pilipino, yung mga traditional Filipino na naniniwala sa ganitong uri ng mga kasabihan, na may mga kaluluwa na kaya hindi makatawid o hindi makapunta doon kasi may mga unfinished business sila. So tumutulong rin ba tayo sa ganito? Alam mo, kami mga spirit questors, talagang tumutulong kami. Hindi kami nagpapabayad. At kami, kailangan ma-resolve yung issue. So kaya lumalapit yung kaluluwa sa'yo, nararamdaman mo sila na humihingi ng tulong? Pero hindi kami nagtatawag. Yan ang isang misconception. Kasi akala ng iba nagtatawag kami. Kung sabihin ng iba, gusto kong makilala o gusto kong makausap ang namatay kong kamag-anak, ganyan. Hindi namin tinatawag. Kasi kapag hindi naman nagpaparamdam sa kanila, tahimik, ibig sabihin, okay na, wag mo nang guluhin. Kasi mas nasa isang lugar sila na kaya nilang tulungan tayo sa pamamagitan ng mga panaginip, ganyan. So, hindi kami nagtatawag. Pero kung kunyari sa isang lugar, nagagambala yung mga nakatira, no? Tapos nahuhulog yung mga plato, nagsasara yung mga pintuan, yung ganyan na hindi mo maipaliwanag. So, ano itsura? Parang silhouette ba Alam mo, iba-iba. Ganyan. Meron kasing parang silhouette lang. Yung pag tinignan mo, nakikita mo yung tagusan, di ba? Meron din naman yung pag tinitingnan mo, parang tao. Talaga? Oo, meron din yung shadow lang. Di ba minsan may ginagawa kang trabaho, parang may dumaan na tao, di ba? Wala naman pala, di ba? Yun. May nagsabi nga sa akin nun, kapag nado ka raw sa isang mall, maglagay ka ng salamin, tapos lahat ng nakikita mo, hindi daw lahat yun tao. Kapag talagang nakakaramdam ka at nakakakita ka. Oo. Yes. At saka, minsan nakakasabay pa daw. Tama yun. Kasi ako minsan may nakikita ako talaga na hindi ko na rin alam kung tao ba to. Kasi talagang Talaga? kapareho siya.
minsan nga pag nagda-drive ako, tapos may tumatawid. Sabi ko, ano ba to? Bubusinahan ko na, parang diretso lang, ano? Tinatanong ko yung kasama ko, may nakikita ko, pag wala, okay, dinadaanan ko. Pero ikaw, Nick, kung papapiliin ka, mas gusto mo bang wala na lang yung gift na yan sa'yo o nasa sa'yo na yan? Kasi, syempre, alam rin naman natin yung naata sa yung responsibility. Oo, tama yan. Mahirap din kasi Mahirap. hindi mo alam kung isipin ng tao na parang nababaliw ka ba, may mga nakikita yan. ka na hindi nila Oo. nakikita. Pangalawa, baka isipin nila kakaiba ka. At pangatlo, syempre, iba yung inata sa'yo na gift eh. Tama Mahirap yan. yun at saka Oo. mabigat. Salamat din, nabanggit mo yan. Kasi kami sa Spirit Questions, hindi kami pumupunta sa media dati. Nagkataon na lang na since I am a performer, di ba, alam mo naman yan, napilitan na rin ako. Kasi gusto kong maliwanagan din yung mga tao dun sa, may responsibilidad to. May mga tao kasi nagsasabi, gusto ko buksan yung third eye. Yung curious lang ba, di ba? Mahirap yun kasi may responsibilidad ka nga nakasama. Sa case ko, may responsibilidad ako. Hindi ko masasabing ayoko kasi nandito na talaga siya eh. Kasi para sa pagtulong ako eh. Kasi para ma-resolve yung mga issues ng iba't ibang tao. Pero kung pwede sanang wala, mas maganda sana talaga kung wala. Kasi biro mo, nagtatrabaho ka, bigla na lang merong nandiyan katabi ka, di ba? Or ako nanonood ng TV, may batang nakikinood. Okay, nagbabasa ako ng libro, may nakabitin dyan. Yung bang ganon? Eh, syempre, hindi na, sanay na ako, pero nakakagulat na parang, okay. Or minsan, nagpapiano lang ako sa bahay, bigla na lang, ang dami Meron nila na mga nakikinig. Kasi sabi ko na, ay naku, mamaya na kayo, mamaya na Mahirap pa. din. Oo, mahirap Alright. din. Oo. So, Nick, ito at this point before we end our interview at syempre ang dami pa natin gustong Oo nga pag-usapan, any message to our viewers, lalo na kung ano nga ba talaga ang totoong meaning ng pag-celebrate ng Undas? Okay. Maganda yan. Ang Undas kasi ay isang selebrasyon natin para maalala natin ang ating mga yumao na kamag-anak, mga mahal sa buhay, at maski yung mga hindi natin kakilala talaga. Ito lang yung panahon na naghihiwalay sa mga buhay at ang mga patay ay manipis. Ang kailangan ipagdasal talaga natin sila. Kung ano man ang paniniwala mo sa buhay, dapat ipagdasal natin kasi mas umaangat sila para makapunta sila sa liwanag. Alright, thank you so much for joining us this Salamat morning. din. That was Nick Nangit, isa pong Spirit Questor. At yan mga boss, marami pa tayong mga kababalaghan at nakakatakot na pag-uusapan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.